Alright, praise the Lord at isang mapagpalang araw po sa ating lahat at maligayang pagbabalik po dito sa ating programa sa Gospel Force sa Bible Q&A mga kapatid. At ngayon tutuklasin po natin ang ilang mga katanungan mula po sa ating mga tagapanood. Ayan, patungkol po sa Biblia. So sa mga nakakita po ng ating reels na nagbibigay po tayo doon ng question na starting from episode 50 po mga kapatid, ay ibibigay po natin, i-open po natin ang lahat po ng katanungan po sa ating mga kapatiran and then babasahin ko po yan dito po sa ating bawat video. Ayan, so pwede po kayong mag-comment sa ating mga reels para po ating mabasa po ang inyong mga comment pagdating po dito sa video. Ayan, so sisimulan na po natin mga kapatid. So ang tanong ay tungkol po doon sa Acts chapter 2 verse 38. Ayan, so actually mga kapatid, para po sa kaalaman ng lahat, kung hindi po natin malalaman po ang konteksto ng Biblia, talagang matibay po ang kanyang tinawag na explanation po or stand po mga kapatid. Ngunit sa araw na ito, pagbibigyan po natin linaw mga kapatid at pag-aralan po natin mabuti ano nga ba talaga ang sinasabi po ng Biblia. Kaya nga po sabi po ng Colossians chapter 2 mga kapatid na beware of vain philosophy. So maaaring maganda yung kanilang paliwanag pero mag-ingat pa rin po tayo mga kapatid na hindi po tayo madaya. Ayan po, maging po sa ating mga kasamahan ay mayroon pong ganitong mga explanation po mga kapatid. Ngunit sa oras na ito ay pagbibigyan po nating linaw ano nga ba ang nakasulat po sa Biblia. Ayan, dito po sa Acts 38. So I think napaka-common ito ng mga talata po mga kapatid na madalas po nating nababanggit. Ayan po. So ako po ay naniniwala na ang ating doktrina ay hindi lang po sa Acts 2:38. Ngunit po ang ating pong doktrina mga kapatid ay ang buong Biblia po kung ano po ang plan ng Diyos patungkol po sa tinawag na kaligtasan. Ayan. Sa Acts 2:38 ang sabi po doon na and you shall receive the gift of the Holy Ghost or the Holy Spirit. So sinabi daw doon mga kapatid na tatanggapin mo ang kaloob ng banal na espiritu. Nasabi niya doon, hindi kasi doon nakalagay Brother BJ na tatanggapin mo ang Espiritu Santo. Kundi ang nakalagay doon, you shall receive the gift. Mayroon pong gift mga kapatid. Kaya sabi niya, ang context po ng Acts chapter 2, ito mga kapatid para lang po maintindihan po natin, sabi niya, ang context po ng Acts chapter 2 ay tanggapin ang banal na espiritu at pag matanggap mo ang banal na espiritu, ang initial sign ay hindi lang speaking in tongues. Kasi po, ang sinabi daw doon, you shall receive the gift of the Holy Ghost, which is, when we talk about gift, kung pag-usapan po natin ang kaloob or gift ng banal na espiritu, ito po ay nakasulat sa 1 Corinthians chapter 12, na sinabi po doon mga kapatid na mayroon pong 9 gifts of the Holy Spirit. So 9. So sinabi ko sa kanya, Brad, kasi dito sa 9 gifts of the Holy Spirit, sinabi ko 9 gifts, plural. Dito sa Acts 2:38, sabi niya, dito po sa Acts 2:38 ay singular. You shall receive the gift, hindi po mga kaloob, kundi kaloob. Sabi niya, opo, naging singular yan dahil nga po pag natanggap mo ang banal na espiritu, iisang gift lang po ang initial signs para sa'yo. It's either ang initial sign mo ay speaking in tongues, pero hindi lahat. Kasi nga, depende sa kung anong gifts ang meron. Maaaring daw ang initial sign ay gift of prophesying, ang initial sign ay gift of the word of wisdom, gift of the word of knowledge. So, mayroon tayong 9 gifts of the Holy Spirit na nakasulat po sa 1 Corinthians chapter 12 po mga kapatid at kaibigan. So sa ganung paraan ng kanyang pagpapaliwanag, matibay po mga kapatid at kaibigan kung hindi po natin malalaman ang tinawag po na salita po ng ating Panginoong Jesucristo at posible po tayo madaya dito po mga kapatid at kaibigan. Kaya po sa oras na ito, ating pong isa-isahin, talakayin po mga kapatid ang buong konteksto po ng Acts chapter 2 at kung paano ba natin ito ipapaliwanag mga kapatid na naaayon po sa Biblia at hindi po kontra sa mga ibang talata po mga kapatid. So, simulan na po natin. Sa Acts chapter 2 po mga kapatid, ang context po is ito po ay katuparan ng pangako ng ating Diyos na nakasulat po sa Book of Isaiah at nakasulat din po sa Book of Joel chapter 2 mga kapatid na sa kahuli-hulihang mga araw ibubuhos ng Diyos ang kanyang banal na espiritu. So dito po mga kapatid, when we say and you shall receive the gift of the Holy Ghost or the Holy Spirit, ito po ang konteksto mga kapatid ay ibibigay ng Diyos ang kanyang banal na espiritu bilang regalo po sa bawat isa sa atin. Ngayon, ano naman yung 9 gifts of the Holy Spirit? Mamaya mga kapatid, tatalakayin po natin yan. So magbabasa po tayo dito mga kapatid ng talata dito po sa Acts chapter 5. Sa Gawa chapter 5 po mga kapatid, verse 32, sabi dito, and we are His witness of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey Him. So, ito po ang banal na espiritu, sabi niya, na ibibigay niya sa lahat po ng nagsisitalima sa Kanya, sa makatuwid, sa lahat po ng mga sumusunod ng Kanyang utos po mga kapatid at kaibigan. Ayan. So, ibig sabihin dito mga kapatid, when we say the gift of the Holy Ghost or na ibibigay po ng Diyos ang kaloob na banal na espiritu, ay ito po ay tinatawag na bautismo po sa Espiritu po mga kapatid, at ito po ay tinatawag na infilling of the Holy Spirit. So ayan, so dito po, ito po rin po ay katuparan po mga kapatid doon po sa tinatawag na Acts chapter 1 verse 5
4 to 8 po mga kapatid. Kanina, nasabi natin doon, nabasa natin doon, at kami mga saksi ng mga bagay na ito at gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay na nagsitalima sa kanya. Sa Acts chapter 1 verse 8 po mga kapatid, sabi niya doon, and you shall be my witness, kayo aking maging saksi. Ayan, after that the Holy Ghost will come upon you. So, dito mga kapatid, bago po tayo naging witness, ito po ang tinatawag natin na license po mga kapatid to preach the gospel is to receive first the Holy Ghost or the Holy Spirit. So dito mga kapatid, babasahin po natin ang Acts chapter 1 verse 4 to 8 po mga kapatid. Sabi dito, at palibhasa'y nakipagpulong sa kanila ay pinag-utos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinasabi niyang narinig ninyo sa akin. Ayan, verse 5, sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo'y kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na hindi malaunan. So ang context po dito mga kapatid ay baptism of the Holy Spirit, kung paano ka mabautismuhan sa banal na Espiritu. Verse 6, sabi dito, tinatanong nga siya nila'y nang sila'y nagkatipo na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Sa verse 7 sabi niya, at sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Sa verse 8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y maging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaulihang hangganan ng lupa. Ayan. So sinasabi dito mga kapatid, na you shall receive power, after that the Holy Ghost will come upon you. So pagkatapos po natin bautismuhan, ayon sa verse 5 po kanina mga kapatid, pagkatapos po natin mabautismuhan sa verse 8, na tayo po ay maging saksi sa Acts chapter 5 verse 32 kanina mga kapatid, tayo maging saksi dahil binigay po sa atin ang banal na Espiritu na ito po ay nagsilbing regalo po sa bawat isa po sa atin po mga kapatid at kaibigan. Ayan. At ito naman po ay nangyari doon po sa Acts chapter 2 verse 1 to 4. Nasabi doon, at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkatipon sa isang dako, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya sa isang humaghagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay sa kanilang kinauupuan. Ayan, sa verse 3, at sa kanila'y may nagpakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkababahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. Ayan, sabi dito sa verse 4 po mga kapatid, and they were filled with the Holy Ghost. Sila po ay nabautismuhan, napuspos mga kapatid ng banal na Espiritu, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So, at sila ay nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Ayan, bakit po may kanilang salitain po mga kapatid at kaibigan? So dito po ay fulfillment din po ito sa sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 3 verse 8 po mga kapatid, when the Spirit breathes and you hear its voice, this is a man who is born of the Spirit. So sabi niya na ito po ay kapag ang tao po ay may panganak sa banal na Espiritu, mayroon po kayong maririnig. Sabi niya, you hear its voice. Kaya po dito mga kapatid, as the Spirit gave utterance, they speak in tongues. So ito po ang narinig ng mga tao po mga kapatid na sinasabi ni Pedro na natanggap po nila ang banal na Espiritu dahil po sa sign na binigay po ng ating Panginoong Jesucristo na mayroon po silang maririnig at walang iba kundi ang speaking in tongues. Ngayon, Brother BJ, paano naman yung tanong na you shall receive the gift of the Holy Ghost? Paano natin i-reconcile na hindi ito yung 9 gifts of the Holy Spirit? Kasi sabi po natin mga kapatid sa last video po natin, magkaiba pong speaking in tongues ang Acts chapter 2, magkaibang speaking in tongues po yung nakasulat sa 1 Corinthians chapter 12 po mga kapatid. Bakit? Dito po mga kapatid sa Acts chapter 11 verse 16, dito po natin malalaman po mga kapatid, praise the Lord, nasabi dito, at naalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya, tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Ayan. So, ang context po dito mga kapatid ay baptism of the Holy Spirit. Bakit po natin ito binasa? Kasi po sa verse 17, sabi niya, for as much then as God gave them the like gift. So, dito, malinaw mga kapatid na ang tinutukoy na gift, hindi yung sa 1 Corinthians chapter 12, kundi sabi niya dito, yung mismong pagtanggap mo ng banal na Espiritu or bautismo sa banal na Espiritu, ito po ay regalo ng Diyos na ibinigay po sa bawat isa po mga kapatid. So, kapag basahin po natin ang Acts chapter 2 verse 38, and you shall receive the gift of the Holy Ghost, hindi po yung gift na 9 gifts of the Holy Spirit ang tinutukoy po doon mga kapatid, hindi rin po ibang speaking in tongues ang tinutukoy doon mga kapatid, kundi ang tinutukoy na gift, yung mismong pagtanggap mo ng banal na Espiritu, yun po ay gift, regalo mo, na ito ay pangako ng Diyos mga kapatid, na ibubuhos niya ang kanyang banal na Espiritu sa kaulilihan po mga araw mga kapatid, sa lahat po ng nagsitalima sa kanya pong
utos po mga kapatid at kaibigan. Ayan. So dito, kung ibinigay nga sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin nang tayo'y nagsasampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino baga ako na makahadlang sa Diyos? So malinaw po dito mga kapatid at kaibigan na ang tinutukoy po na gift, yung mismong pagtanggap ng banal na Espiritu, yun po ang tinatawag na gift of the Holy Spirit na sinabi po ng Acts chapter 2 verse 38. Kapag pag-aralan po natin ang salitang Griego, ayan, sa Acts 2:38 po mga kapatid, ang gift po doon ay salitang dorea. Na katulad din po mga kapatid dito po sa Acts chapter 11 na sabi dito, for as much then as God gave them the like gift, na ito pong gift dito mga kapatid, in the Greek word that is dorea. Ano pong ibig sabihin? Bakit ba tayo pupunta doon sa salitang Griego? Ito po ang sinasabi ko mga kapatid na kailangan po nating suriing mabuti kung ano po ba ang konteksto, kasi malalaman po natin yan kapag pareho po ang kanilang tinatawag na Greek word. Doon po sa 1 Corinthians chapter 12, magkapareho po ito mga kapatid. Ngunit, dito malalaman natin kasi itong gift dito na sinasabi ng Acts chapter 11 na yung pagtanggap natin ng banal na Espiritu or baptism of the Holy Spirit, yung Greek word po niya mga kapatid ay salitang dorea, which is kapareho po ng Acts 2:38. Ibig sabihin, yung Acts 2:38 na sinasabi doon na you shall receive the gift of the Holy Spirit, ito po ay pagtanggap mismo ng banal na Espiritu na nagsilbing regalo po sa atin, or ito po ay baptism of the Holy Spirit. Hindi po ito tumutukoy sa speaking in tongues, hindi po ito tumutukoy mga kapatid at kaibigan doon po sa tinatawag the 9 gifts of the Holy Spirit. So ang mismong regalo, hindi yung speaking in tongues, kundi yung mismong banal na Espiritu na ibinigay po sa bawat mananampalataya mga kapatid at kaibigan. Ayan, so dito sa 1 Corinthians chapter 12 po mga kapatid, hindi po dorea ang gifts doon. Ayan, kaya nga po mga kapatid, ang nakasulat po doon sa 1 Corinthians, the diversities of gifts, from the Greek word charismata. So ibig sabihin, ang charismata, ito po ay gifts, plural po mga kapatid, na ibinigay po doon po sa nakatanggap na ng banal na Espiritu. Hindi po ito binibigay mga kapatid sa hindi pa nakatanggap ng banal na Espiritu, kundi pagkatapos nilang matanggap ang banal na Espiritu with the initial sign of speaking in tongues, doon po na-add sila sa church, and then doon mga kapatid, ibibigay po ng Diyos ang tinatawag the 9 gifts of the Holy Spirit, or from the Greek word charismata. Hindi po dorea mga kapatid. Sa mga tuwid, magkaibang gift po ang sinasabi po doon sa 1 Corinthians chapter 12 tsaka sa Acts chapter 2 po mga kapatid verse 38. Magkaibang gift po. Sa Acts chapter 2 verse 38, ang gift po mismo ay yung pagtanggap mo ng banal na Espiritu, or ito ay tinatawag na baptism of the Holy Spirit. Sa 1 Corinthians chapter 12, ang gifts po doon ay yung pong 9 gifts of the Holy Spirit. At isa pa dito mga kapatid at kaibigan, sa Acts chapter 2, when they speak in tongues, when they spoke in tongues po mga kapatid, wala pong interpretation of tongues. Kasi po doon po sa 9 gifts of the Holy Spirit na binigay po sa church, binigay po sa iglesia po mga kapatid, malalaman po natin, paano ba natin ma-identify na ito ay gifts of the Holy Spirit, na itong speaking in tongues siya ay gifts of the Holy Spirit? Madali lang po mga kapatid. Sa church, binigyan po tayo ng tinatawag na gifts of tongues, which is it always partner with the interpretation of tongues. So, kaya nga po si Pablo mga kapatid, sa tuwing po mayroong nag-speaking in tongues doon, naghahanap po siya ng interpreter. Ibig sabihin, kung yan po ay speaking in tongues, gift of tongues na binigay po sa iglesia, ang purpose po kasi niyan mga kapatid, for the edification of the church, pagpatibay po ng iglesia. Ibig sabihin, ang Diyos po ay may special message para po sa mga mananampalataya doon po sa iglesia. Kaya nga po mga kapatid, sabi ni Pablo, kung wala pong interpreter, magsa-silence po siya mga kapatid. Hindi po stop ha, kasi pag sinabi natin silence, ay ibig sabihin ay hinaan lang niya ang kanyang boses, magsalita siya sa kanyang sarili lamang. Ang sabi ni Pablo, that is edification of himself. So ito po ay pagpapatibay ng kanyang sarili po mga kapatid, hindi na sa iglesia, kasi walang interpretation of tongues. So paano ba natin malaman na ito ay belong siya sa 9 gifts of the Holy Spirit na speaking in tongues? Kasi sabi ko nga mga kapatid, marami pong uri ng speaking in tongues. Madali lang mga kapatid, kasi kapag nag-speaking in tongues siya na mayroon ding interpret mga kapatid, interpretation of tongues, that is the gift of tongues and the gift of interpretation of tongues. Tandaan po natin, ang 9 gifts of the Holy Spirit na mayroon pong speaking in tongues doon mga kapatid, sa doon na speaking in tongues, malalaman po natin na belong siya sa 9 gifts of the Holy Spirit kung mayroon po siyang interpretation of tongues. Kung wala siyang interpretation of tongues, maybe mga kapatid, it's praying in tongues, or nag-speaking tongues siya sa kanya sarili for the edification of himself, or mga kapatid, kung una pa lang niya nag-speaking in tongues, that is na tinawag natin mga kapatid, maybe that is the initial sign of receiving of the Holy Ghost. So, anong sinasabi po natin dito mga kapatid? Doon po sa Acts chapter 2, yung nag-speaking in tongues sila, hindi po ito kasama kapareho ng speaking in tongues sa 1 Corinthians chapter 12 po mga kapatid. Bakit? Sa Acts chapter 2, wala pong interpreter. Hindi po kailangan ng interpreter po mga kapatid. At by the way po mga kapatid, ang receiving of the Holy Ghost with the initial sign of speaking in tongues, that is a one-time experience. So hindi po ibig sabihin mga kapatid na natanggap mo ngayon ang banal na Espiritu at nag-speaking in tongues ka. Of course, that is the initial sign.
when you receive the Holy Spirit, and then sa susunod na mga nag-speaking in tongues ka, initial sign pa rin? No. The initial sign is a one-time experience po mga kapatid, na ma-experience po ng bawat mananampalataya. At pagkatapos mong mabautismuhan sa banal na Espiritu, maaari po mga kapatid, meron ko pong matanggap ng mga gifts. At dito po mga kapatid, sabi dito ng ating Panginoong Kristo, when the Spirit breathes and you hear its voice, maririnig mo ang kanyang boses, this is the man who is born of the Spirit. Ito ang kapanganakan sa banal na Espiritu or baptism of the Spirit. So, kung titingnan po natin, kung ang gifts dito ay tinutukoy sa 1 Corinthians chapter 12, paano natin maririnig yung initial sign na kung ang sabi ng ating Panginoon Kristo, mayroon kang maririnig? Kung sa 9 gifts of the Holy Spirit, kung ang initial sign mo ay gift of the word of wisdom, paano mo yun maririnig mga kapatid? Gift of the word of knowledge, gift of healing mga kapatid, gift of discerning of spirit. So wala ka pong maririnig doon mga kapatid. So hindi po ito mag-fit in doon po sa sinabi ng ating Panginoon Kristo, and you hear His voice. Kaya po na-confirm nila mga kapatid na tanggap nila banal na Espiritu dahil meron po silang narinig na boses. Ano po yun? They speak in tongues po mga kapatid. Kaya nga po sabi doon, as the Spirit gave utterance, binigyan po sila po ay nagsasalita ng iba't ibang wika ayon po sa kaloob ng banal na Espiritu na pinapasalita po sa kanila po mga kapatid. Kaya po sa Acts chapter 10, nalaman nila na si Cornelio ay natanggap niya ang banal na Espiritu. Acts chapter 10 verse 46, for they heard them, dahil narinig nila na si Cornelio po ay nagsalita ng iba't ibang wika. So I think malinaw po mga kapatid at kaibigan, at sa oras na ito magbabasa po ako ng dalawang comment po natin mula po sa nag-comment po doon sa Reels po mga kapatid. Praise the Lord from I think si Brother Emmanuel ay isa siyang galing din siya sa Bible School. Ayan, from Emmanuel Gamuyaw Soriano. Ayan, sinabi niya dito, gift. Acts chapter 2:38 is a gift, and 1 Corinthians chapter 12 with S, plural daw, is a gifts. So Acts chapter 2, speaking in tongues, the initial sign, evidence when you receive the gift of the Holy Ghost doesn't require interpretation. So ito yung sinasabi ko mga kapatid. 1 Corinthians chapter 12, sabi niya dito, verse 10, diverse kinds of tongues, it will be available once you have received of the Holy Ghost. This phenomenal happen when the gifts of prophecy is in operation in the church. It requires the interpretation of tongues. Diverse kinds of tongues. Therefore, once you receive the gift of the Holy Ghost, the spiritual gifts with S will be available to each and every one of us. So dito mga kapatid, babasahin din po natin ang message mula po sa ating kapatiran, si Brother Weven. Ayan, labisig, isa po siya sa kasama ko ngayon mga kapatid sa evangelism, sa Soul Winning Action Team. Ayan, so ayan, babasahin natin mga kapatid, praise the Lord, ang kanyang comment. Nasabi niya dito, sa 1 Corinthians chapter 12, once na-baptize ka in Jesus' name, ang Holy Spirit available ito sa kanya, pero kapag hindi mo matanggap pa ang water baptism in Jesus' name, ang Holy Spirit, hindi yan available sa tao. Okay? At ang verse na ito ay tumutukoy sa gifts of Spirit, na kung saan itong gift na ito ay hindi lagi lumalabas or hindi nakakita sa labas or kung saan lang, kundi specific lang ito sa loob ng church or loob ng fellowship. So ang tinutukoy niya dito mga kapatid, 1 Corinthians chapter 12. Okay? So hindi ito magmamanifest hanggat hindi ka nabautismuhan sa tubig at saka sa banal na Espiritu. Ayan. So at kasi para sa church ito mga kapatid. So sabi niya dito, lumalabas ito depende sa sitwasyon at needs ng church. Best example nito ay Acts chapter 15 to 17, yung sa Jerusalem, na kung saan si Apostle James ang namumuno doon. While sa Acts chapter 2 ay body yan ng nangyari sa Mount Sinai, Exodus 19, Feast of the Weeks, while sa Acts Pentecost 50th day, noong si Jesus ay na-ascend sa heaven, John chapter 7 verse 39, the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Romans chapter 8 verse 9, without receiving of the Holy Spirit of Christ, you are not of God. How can we receive the Spirit? What is the evidence? Dapat ba talagang may ebidensya? Yes, absolutely, dapat may ebidensya ang pagtanggap ng Holy Spirit. Isaiah chapter 28 verse 11, stammering of the lips and other tongues shall he speak to them. Joel chapter 2 verse 28, he shall pour out the Holy Spirit upon all flesh. Remembering upon all flesh, how did it started receiving the Holy Spirit? Where did it started? Sa upper room, 120 people received the Holy Spirit. There is cloven tongues, and like a fire na dumapo sa kanila, nagsimula silang magsalita ng iba't ibang wika. Ganun ang unang ebidensya at hindi ito maaaring mag-iba. Kung paanong nakatanggap ang mga disipulo at apostol ng Holy Ghost, Holy Spirit, ganoong paraan din makatanggap ang ibang mananampalataya, magsasalita din sila ng iba't ibang wika ayon sa Joel chapter 2 verse 28, upon all flesh. Hindi pwedeng kaunti lang ang mag-speaking in tongues, mag-speak of tongues, the rest iba, mali yan. So yan po ang comment from Brother Weven.
Labisi po mga kapatid. May page po siya, Jesus Witness, and then i-grab ko na lang din po ang opportunity. Meron po kaming bagong tinatawag, nagkaroon ko ng new team po dito po sa Luzon na to evangelize po mga kapatid. Kasama ko dyan si Brother Weaven meron siyang page, Jesus Witness, si Brother Commission po, Joey Sulayaw, ayan, si Brother Joel Magno, meron siyang page, The Apostolic Heritage. So pwede nyo po silang i-follow po mga kapatid para po sa suporta po ng kanila pong ministry po dito po sa evangelism po mga kapatid. Salamat po sa panunood. At magkita-kita po tayong muli sa next video po natin. Next video po natin, episode 51 na po. Magpo-post din po ako ng video at katanungan doon po sa Reels, and then pwede kayong mag-comment para po ma-mention po natin sa mga next video po natin mga kapatid. So, thank you so much for watching and